every week, meron po akong pipiliing 1 lucky subscriber na bibigyan ko po ng 100 pesos sa GCash. So, yung pipiliin ko po na lucky subscriber ay yun pong laging nagla-like at nag-share ng mga video na ina-upload ko. Kaya kung gusto mong mapiling mabigyan ng 100 pesos sa GCash, ugaliin pong i-like yung ating video at i-share na rin po. So for today's video, i-share ko sa inyo guys kung paano mag-payout from Popo Live using USDT TRC20. So, napakaganda na USDT TRC20 yung gagamitin natin sa pag-payout, especially ngayon na talagang tumataas yung value ng 1 USD. So, kung hindi mo pa alam, panoorin mo itong ating video hanggang sa dulo para malaman mo at mag-guide kita kung paano ito gagawin. Okay, so yung wallet na gagamitin natin dito is Binance. So, kung wala ka pang Binance, make sure na mag-install ka na. So, ilalagay ko na lang yung link ng Binance or pwede nyo hanapin sa Google Play Store itong application to. So, mag-install ka lang and then mag-register para magkaroon ka ng account. Okay, so by the way, bago tayo mag-start, bago ko ituro sa inyo kung paano yung step-by-step process ng pag-payout from Popo going to USDT TRC20 Binance. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka muna. Click na rin po yung notification bell para siguradong updated ka sa mga susunod nating video upload. So, ngayon nga po is ang unang step, syempre, gumawa kayo ng account dito sa Binance. So, kapag meron ka ng account, make sure na i-verify mo ito. So, need mo dito ng valid ID para ma-verify yung iyong account. So, kapag verified na yung iyong account, so, ganito na po yung gagawin natin. Okay? So, pupunta tayo sa account ko sa Popo Live para ma-share ko sa inyo yung step-by-step process. Okay, so by the way guys, andito pala tayo sa account ko sa Binance. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano malalaman kung verified na yung account ninyo dito. So, tap lang natin yung 3 lines sa gilid, itong sa left side. So, kung makikita nyo guys, meron na po nakalagay dito na verified. So, kapag meron ng ganito, so verified na po yung inyong account. Pwede na kayo dito mag-transact, pwede na kayong mag-deposit and withdraw. And by the way, kung gusto mo pong bumili ng Popo Coins, then I highly recommend CocoDP. 24/7 open itong kanilang platform, kaya anytime pwede kang bumili ng Popo Coins. So, itap nyo lang po yung link na nasa pin comment kung gusto nyo pong bumili ng coins para madali kayo dito sa store ni CocoDP. So, makikita nyo po dito lahat ng mga available platform na pwede nyo pong pagbilhan ng coins. Okay. O kaya naman ay diamonds. Dahil dito po sa CocoDP, hindi lang po Popo Live yung available dito. Available din po dito yung mga sikat na laro like PUBG, Mobile Legends, Genshin Impact, and marami pa. And kung gumagamit ka naman ng Bigo Live, Sogo, Chamet, pwede ka rin bumili dito sa CocoDP ng Diamonds. So, halimbawa, bibili ka ng Popo Coins. So, hanapin nyo lang po itong si Popo Live. Itap nyo lang po yan. So, enter mo lang dyan yung Popo Live user ID. Hanapin mo sa baba yung package na available dito. So, meron po silang maliliit na amount of packages and of course, available din po dito yung mga malalaking amount of packages. And mas cheaper siya guys compared doon sa mismong application ni Popo Live. And sa baba naman po, makikita nyo po yung mga available payment option na pwede natin gamitin sa pagbayad. So, andyan po si KuCoin, GCash, Maya, GrabPay, bank transfer, and marami pa. So, marami ka pong choices. So, dito, ilalagay mo lang po yung iyong active email address. And then, itap mo na lang po ito and tap confirm para makapagbayad ka na. So, ganun po kadali mag-process ng order dito sa CocoDP. And after mo pong magbayad, automatic papasok po yan sa iyong accounts. So, by the way, kapag bibili po kayo ng coins, diamonds, dito sa CocoDP, so kahit anong platform guys, so screenshot nyo lang po yung inyong receipt na meron kayong binili na package dito sa CocoDP. Send nyo po yan sa akin para makasali kayo sa ating Popo Coins Weekly Giveaway kung saan ay namimili po ako ng 5 lucky winners na bibigyan po ng 10,000 Popo Coins. So, every week ko po yan ginagawa dito po sa aking FB page. So, i-follow nyo na rin po yung aking FB page para updated kayo sa mga Popo Coins sa giveaway natin. Okay, so ngayon punta tayo dito sa account ko sa Popo. So, here, meron akong points na 4,208,000 plus. So, tap lang natin yung points and nakikita po natin dito yung withdraw now. Tap natin. And for now, yung exchange ratio po dito sa 1 USD is 57.5 pesos. 10,000 points or $1 is 57.5 pesos. Pero mamaya mag-iiba yan dahil nga po USDT TRC20 yung gagamitin natin.
So, pagdating po dito sa Binance, mas malaki na po yung value niya. So, guys, makikita natin dito, mayroong arrow sa gilid. Ayan, tap natin to. So, ito yung mga payment method na pwede natin gamitin. So, ito nga po yung USDT TRC20. So, tap lang natin yung view and lagay ko lang dito, guys, yung ating password. So, andito tayo sa account ko sa Binance. So, tap natin yung asset and then punta tayo dito sa spot. Okay? So, tap natin yung add funds and on-chain deposit. So, tap natin yung USDT. Pwede nyo i-search dito sa taas, USDT. So, ito po yung USDT na kailangan nating hanapin. Tap natin. And here, yung kailangan po natin dito is ito pong TRX Tron or TRC20. Tap natin yan. Tap natin. And ito po yung ikakopy natin. Ayan. And then, balik tayo dito sa account natin. And, pwede po natin yang i-close kung papalitan natin. And, dito natin i-paste. Okay. So, kapag meron kang na-paste dito, make sure guys na tama. Walang kahit isang letter na nawala or number. So, dapat kumpleto kasi kapag meron nawala dyan kahit isang letra lang, so, hindi nyo na po ma-receive yung iyong pini-out. So, make sure na walang nabawas o nadagdag dito po sa ating contract address na nilagay. So, check natin. Okay. So, tama naman. And then, now, tap natin yung submit. And then, wait lang natin. Check. So, ayan, meron na tayong USDT TRC20 na nakabind. So, tap natin yung withdraw. And then, lagay natin dito yung 420 USD. So, meron pa yung bawas. No, or ano na lang yung ano natin. 400. Kasi meron yan transaction fee. Submit. And tap OK. Alright. So, ayan guys. Processing na po siya. So, ayan po. Yung supposedly matatanggap natin, 23,000 pesos. 400 USD equals to 23,000 pesos. So, balik tayo dito and i-check natin guys kung magkano yung ating transaction fee. So, yung 400 USD, wala siyang binawas doon kasi yung transaction fee is binawas dito sa natitira kong balance. So, yung transaction fee is 70,000. Ang laki no, 70,000 points. So, $7 din guys yung nabawas. So, ayan yung ating payout, 4 million points. Yung withdrawal fee is 70,000 points or $7. So, meron pa akong natitira na 145,000 points. So, ngayon, i-wait na lang po natin yan na pumasok dito sa ating Binance wallet. So, buo guys, yung marireceive ko na 400 USD. Okay? So, expected or yung nilagay doon kanina sa Pupo is 23,000 pesos yung value. Pero kapag na-receive natin siya dito sa Binance is mas mataas pa doon. Kasi nga po, dito sa Binance, yung 1 USD is more than 58 pesos na. Okay, so meron ako na-receive na notif guys from Binance na processing na po daw yung ating payout na 400 USD. Okay, so ayun, na-process na. So i-refresh na lang natin at ayun guys, naging 921 USD na po siya. So ito po yung na-receive natin, 400 USD. Okay? So, kung makikita nyo, yung value ngayon dito sa Binance is 23,668 pesos. So, dun sa Popo, yung value niya lang po is 23,000. Well, dito sa Binance, nang na-receive natin siya, naging 23,668 pesos. Ganun po siya, guys. Ganun po yung difference kapag nag-withdraw ka sa Binance using USDT TRC20 or kung nag-withdraw ka direct po sa GCash. Kung direct sa GCash yung payout mo, mas maliit siya. So, 23,000 lang po talaga yung marireceive natin. So, kung gusto mo ilipat or mag-cash out papunta sa GCash, then punta ka lang dito sa transfer and then spot wallet to funding. So, maglalagay ka dito kung ilang USDT yung ililipat mo sa GCash. So, mag-ano tayo ng 20 USD lang guys. Papakita ko lang sa inyo kung paano natin ipa-process. Tap confirm and pwede natin itong itap yung sell crypto or pwede na rin yung okay. So, try natin yung okay and then
Tapos punta ka dito sa funding and then send. Then hanapin mo dito yung P2P trading. Okay, so dito, tap natin yung payment, palitan natin ng GCash, confirm, and then hanap ka dito yung limit is 20 USD or 1,000 pesos. So maghanap tayo. Okay, so meron dito guys na 1,000 pesos na limit, no? So pwede tayo dito. So as you can see, ngayon guys is 59 pesos pala yung 1 USD. So mas malaki talaga siya compared dun sa Pupo na 57.50 pesos per 1 USD. So dito sa Binance is 59 pesos na siya guys. So imagine mo 1 peso 1 peso 50 cents yung difference nila. Malaking bagay po yan kasi nga po pag multiply pa yan kung magkano yung USDT na pini-out natin. Okay, so dito tayo magsisell. So guys, ito yung tingnan nyo guys yung kanyang approval rating, yung trades na ginawa nito, and then may batch na ganito. Okay, so dito makikita nyo kung ilang minuto yung hintayin natin. Pero hindi yan talaga 30 minutes. May iba dito na mabilis talaga mag-process. Yung iba is hintayin din talaga 30 minutes. So try natin dito mag-sell. And lagay natin dito yung 20. So ayan po yung ma-receive natin 1,180 pesos. So kung wala ka pang GCash na nalagay, then tap mo to. And then, ayan, maglagay ka dito ng GCash wallet or GCash account. Okay? So ngayon, tap na natin yung place order. And then, ayan, wait. So, wait na lang natin na ma-send ni buyer. Tap natin yung chat. Meron siyang message dito. So, ito yung message niya. No cancellation, first come, first serve basis. Kasi marami din yung mga transactions sa iba. So, wait na lang natin na ma-receive natin. So, before nyo i-release guys, I'll make sure natin tingnan nyo na yung inyong GCash wallet kung talagang na-receive nyo, na-send talaga ni buyer. So, before mag-release ng crypto, make sure na i-check yung inyong GCash wallet kung meron na talaga kayong na-receive doon. Okay? So guys, as you can see, nag-notif na si buyer, and dito rin meron na tayong makikita dito na payment received. So nag-notif na si buyer na na-send na daw yung ating 20 USD sa ating GCash wallet, at chinek ko na guys, na-receive ko na. So nasa isang phone kasi siya. So kapag nakita nyo na sa inyong GCash wallet na talagang andun na-receive nyo na, saka nyo po itap yung payment received sa taas. Ayan. And then, tap natin yung I have verified that the payment, blah, blah, blah. Ayan, tap natin. And then, confirm release. Okay? So, pwede tayong mag-iwan ng ratings kay buyer. So, mag-verify pa pala ako ng passkey. Okay? And then, pwede tayo ditong mag-iwan ng feedback, review kay buyer. So, tap natin yung positive. So, medyo mabilis lang guys. Wala pang 5 minutes. Na-receive na natin agad, and leave comments. Okay, so pwede naman, hindi na pero ako guys, nagbibigay talaga ako ng review. So, ayun na guys, successfully sold na yung ating 20 USD at na-receive ko na po siya, and ganun lang po kasimple, ganun lang po kadali process from Pupo Live going to Binance, and then from Binance going to GCash. So, ayan lang po yung share ko sa inyo today. I hope na may kayo natutunan dito, and sana makatulong. So, malaki din po guys yung difference kapag dito kayo sa USDT TRC20 mag-payout compared po kung direct sa GCash. Especially kapag malalaking amount, sobrang laki po ng difference. So, yun lang po yung share ko sa inyo today. See you next time. Thank you for watching.